Hello guys! Nandito tayo ngayon sa mga taniman ng gulay dito sa Molino 7, Bacoor, Cavite. Tara, pasyago kayo sa kanilang mga tanim dito sa kanilang field. Ayan. Sa kanilang pagtatanim, kailangan din yung land preparation. Ang ginagawa nila mga boss ay kinukultivate nila yung lupa. Ayan. Binubungkal nila ito sa pamagitan ng asarol. Ayan, malinis. Ayun. Nagkakaroon sila dito ng bed or mga flat. Ganito ang ginagawa nila para hindi sayang yung pagtatanim. Ang daanan lang ng tao, ayan, na mayroong pagitan. Ayan. Tapos ito ngayon yung mga tanim nila mga boss. Ito yung dahon sili, dahon sili, sibuyas. Ayan, ito yung mga bagong tanim. Transplant lang to mga boss, napakaganda, siguro mga weeks pa lang to. Yan, doon si boss nagdidilig. Din man dito naman yung kanilang pitsay na punla. Yan. Yan, dito bakante to. Siguro itong pitsay na to na kanilang punla ay dito nila ito itatanim. Yan, dito sa bakante. At ito naman yung kanilang mga tanim na pitsay na. Siguro to mga ilang araw pa lang to. Ayan napakaganda. Yan, mayroon pa sila dito talagang sunod-sunod pag nag-harvest ka. Ito yung pangalaw ay medyo nauna doon sa mga seedlings. And then mayroon naman dito, ito yung dahon sibuyas na pinunlan nila. Yan, maliliit pa nga mga boss, ang dami nito kapag nabuhay. Sa pagpupunlan nila mga boss ay ganito ang kanilang ginagawa. Yan, kapag mayroon na silang bed, ilalagay nila dito yung kanilang pinunla. Tapos lalagyan nila ng dahon ng kugon, tatakpan nila para pag nagdidilig ay hindi maagnas o maaanod, mawawas out. And then pag lumaki na sila, ayan, tatanggalin nila yung dayami yung dahon ng yung damo ng ng kugon, at ito na magiging hitsura. Yan, ito na yon. Yan. Diba? Maliliit lang pag nag-umpisa. And then punta naman tayo dito sa kanilang, ito pala yung kanilang abono. Gumagamit sila dito ng organic fertilizer. Ito yung chicken manure, yan, sako-sako. Ginagamit nila. And then ito naman yung mga kugon, yung ginagamit din nila pagtatakip pag nagpupunla. Yan, nakatambak lang dito. And then ito yung tanim naman nilang sili. Ito yung sili na ang dahon ay sinasahog sa sa tinulang manok. Ayan, malamang ito ay mga 3 bisis ng harbisan. Yan, pag tumubo ito ay pwede nang talbusin. Yan, ito pala tandaan na laging inaani ang dahon. Yan. Ayan, hanggang doon yan, dinidiligan ni boss. Then yan, pasyalan naman na natin yung kanilang pitsay dito na ready for harvest na, at nag-aantay na lang ng buyer. Ito mga boss, yung kanilang mga pitsay. Kaya lapitan natin. Ito yung pitsay nila mga boss, napakataba. Ayan, lawak hanggang doon. Ayan. At sa banda rito may 2 plat na naharbisan na. Yan, and then pagka-harvest, ayan, binungkal nila kaagad para ma-cultivate yung lupa. Ayan, mabilad sa araw. And ayan, napakaganda ng pitsay nila. Ayan, napakalawak. Ang sabi ni Manong yung nagdidilig dito kanina ay naglalaro sa 40 per kilos ang kanilang pitsay ngayon. Yan, napakataba. Yan, paganda talaga naman na sipag lang para mabuhay, kumita, kasi ito lang namang pinagkakakitaan ng mga kababayan natin dito sa lugar na to na nagtatanim ng gulay. Then pasyalan naman na natin dito yung kanilang tanim na kinsay. Mayroon na silang
for harvest. And then meron dito mga bagong tanim na napakaganda talaga, napakataba. Ito naman yung kanilang kinsay na tanim. Ayan. Ayan, napakataba. Ayan. Mula rito naman ay punta tayo dito sa kanilang kinsay na ready for harvest na. Ayan. Ito yung kanilang mga tanim na kinsay na ready for harvest. Ayan. Napakataba mga boss. Yan, alagang-alaga talaga. Yan o. Yan. Talagang kumikita yung mga farmers dito kasi ang per kilo ng kinsay ngayon ay naglaro sa 200 per kilo. Kaya ilang puno lang ang makukuha dito ay may pera na sila. Diba? Din pasal tayo dito mga boss. Meron din sila ditong mga tanim na sili. Ayan, tingnan natin mga boss yung kanilang tanim na sili. Ito yung kanilang tanim na mga sili. Ayan. May mga bunga na. Ito pala yung sili na ang dahon ay yung pinakita ko sa inyo kanina na sinasahog sa tinulang manok. Ayan. Malamang ito rito ay ginagawa nila tong pinagugulang nila yung bunga. And then ginagawa nilang seeds, mga buto para pang tanim. Yan. Ang lalaki. Ito yung palatandaan na medyo magulang na sila. Reserve ito para sa kanilang pagkukuha ng punla, pagkukuha ng buto para ipunla nang hindi na sila bibili pa ng mga seeds dahil napakamahal nga ng mga buto kapag ikaw ay bibili. Ayan, napakaganda. Ayan mga boss, maraming salamat at sana ay nag-enjoy kayo dito sa ating vlog ngayon. At kung bago lang kayo dito sa ating channel, huwag kalilimutan po mag-subscribe, like and share, and din pindutin na rin yung notification bell dyan para manonotify kayo sa mga video nating upload dito lang sa ating channel Abalahins TV. Bye bye!